Yung fire na yan, which is kasing laki din ng deposito na naandyan mga bok. Kung gaano kalaki yung box niyan, ganon din kalaki ang fire. Na kung saan yung fire na yan naandyan at yung isang fire na yan mga bok nandito. Yan. Pag hinukay mo yung spot na to mga bok, wala kang ibang makikita kundi yung fire. Yan o. So may ibang ibig sabihin pa yan mga bok. Sundan nyo na lang sa susunod na kabanata. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So puntahan muna natin yung last part doon mga bok. So doon ko na i-decode natin yung June 2511, July, June 9, 1934. So ito na tayo mga bok. So ito na yung magiging last part ng code natin. At dito ko na rin isasama yung June 9, 1934. Nandun sa kabila. So, pansinin nyo muna yung mga marka. Ayan, ginuhitan ko naman na mga bok para makita nyo. Kasi napupuno na ng lumot eh. So, ayan yun. Ito, hindi ko na minarkahan mga bok. Hindi ko na ginuhitan uli. Kasi malalalim naman yan at malalaki yung pagkaguhit nila. Ayan sana kita lang ito. So, ito yan yung July mga bok ya. So, dito. Unahin mo muna natin dito mga bok. Ayan, yung mga big rock na yan. Idinugtong dito sa 4 na nakadikit ang R. So, ibig sabihin, may dalawa siyang tinutukoy na big rock. Ayan. Sa ano yan mga bok? Doon sa likod yan ha. Kasi nilagay ito sa taas. Wala ito sa harapan. Kasi code ito ni Tsukuyomi. Itong half moon na to sa likod yan. So may mga malalaking bato doon sa likuran ng pinagmarkahan nila. Kasi hindi natin kita yung sa likuran nito mga bok. Nandun lang yung site natin mga bok. Yan, ang watchtower. So nandito si Fuji Mountain. Nandun naman yung puwan sa baba lang ng nyug niyan. So ito naman yung itsura ng bato na yan mga bok. Nakaslop nakaslide ng konti. So, itong mga marka naman na to mga bok, ayan, may dalawang bato siyang tinutukoy, malalaki. So, unang palatandaan, itong 4, o flag. So, pangalawang palatandaan, itong parang letter R, kung titignan natin mga bok So, doon to nakatatak sa Fuji Mountain. Itong number 4 na to, mag-isip kayo ng tao mga bok na nakaupo, na naka number 4. So, ganun magsulat ang kanji. Kung ano yung mga bagay na nakikita nila, doon sila kumukuha ng letra. So, ito yon. Kung gagawin din ng natin yan susundan natin gagawin ng square. So, makakabuo tayo ng isang triangle pa dito. So, ibig sabihin hidden. Na yung kalahati ng triangle na to na andon sa upuan. So, naipakita ko naman na yan doon, mga bok, sa mga naunang video ko. Yung hole na triangle doon, papasok. So, dalawang bato na malalaki na ang palatandaan, upuan. At ito naman, big rock at ang earth element. Na kung saan ginagamit din ito ng cover sa kanji. So, ngayon, tanggalin natin ang rock, iwanan natin ang big. So, itong code na to magiging big mountain. Kasi earth element yan mga bok. So, kaya tinatawag ko itong Fuji Mountain. Kahit pinurma nila itong kappa. Yung pagong kung titignan. Pero putol-putol ang katawan dahil yan si kappa yan. Hindi yan pagong. Half turtle yan mga bok. So, yun. May pan tayo. Ayan mga bok. May access sa dalawang deposito mga bok. May dalawang hole.
So yan, maliit lang itong pagka-hole mga bok pero malalim. Boda. Ano? Code 8. Si Boda sa pan na kayang i-access yung dalawang deposito na yung opening nasa taas at nasa baba na nasa malaking bato na may markang ganito. Hindi lahat ng pan mga bok may access doon. So, isang pan lang ang may access niyan. Pansinin niyo to mga bok, ano, yung linya dumugtong dito sa isang opening ng pan. So, ibig sabihin, isang pan lang ang may access sa dalawang deposito ng dalawang malalaking bato. Yan yun. Yan mga bok. DES4R. So, yan yung primary marker natin mga bok na malalaking bato. At dito, ayan mga bok. Halata naman mga bok, ano? Ano ba napapansin nyo dito sa mga marka na yan? May napansin ba kayong kakaiba mga bok o wala? So kung meron man, ayan, ito yung napapansin nyo. Ayan ano, iba. Ayan. So ito ang code ng yin yang. So hindi alam natin kung si yang o yen ba ang ginamit nila dito. Bantayan nyo to mga bok, yan. Kasi mga rock marker yan mga bok, ang tinutukoy niyan, mga bato na nandun sa site natin. Ginawa nila itong fire mga bok, palatandaan lahat ng uhukayin doon na napapaloob dito sa area na to, lahat may bomba. Lalo na yung main shaft nila mga bok kasi ginamitan nila ito ng yen at yang na nakadikit dito sa fire. Mga marka ng bato na ginawa din nila ditong fire. So, pwede nating sabihin yang fire, pwede rin ang yen fire. Big fire, small fire. Yan. Ang nakasaad sa marka na yan. So, wala tayong clue kung si yen o yang ba. Kaya gagamitin din natin, i-apply natin yan, ang yen at yang. Small fire, big fire. Dalawang shaft. Sa actual na shaft, isang shaft na yan, may big fire. At isa na naman sa shaft na yan, may small fire. Yon. At sa mga hukayin din sa part na yan, lahat may mga bomba. So sa mga TH natin na naghahanap ng mga marka na kasing laki ng braso, kaya kasing lalim ng isang palad, tignan nyo to mga bok ang marka, halos magkasya lang yung isang daliri. Tinadtad nila ito ng bomba. Paano na lang kaya kung makakita kayo ng mga linya na ganito kalaki sa braso, ano? Hindi nyo alam kung ano ang napasok nyong site. Dahil ang hinahanap nyo yung mga nakikita. Hindi nyo kasi hinahanap yung mga hindi nyo nakikita. Kasi ang balak ng Hapon, kaya nilakihan yan para doon kayo papasok. Hindi nyo hanapin yung mga bagay na hindi nyo nakikita ng mga mata nyo. Dahil sasabihin nyo, nature made yan. Kaya may mga malalaking marka para doon kayo papasok sa traps nila. Kaya ito, nilagay ang code na yan. At talagang prepared ito. Hindi natin mamaniin ito mga bok dahil pinuno nila ito ng poison. At nilagyan pa nila ng mga band traps. Yan yung nakasaad. So ito, yan mga bato yan mga bok. Na halos magkakasing tangkad lang mga bok. Although may mga mahabang bato, may mga maliliit din na bato, pero halos magkakaparehas lang yung height nila. Yan. Hindi gaya dito sa isa mga bok, kita nyo. So may mga maliliit na mahaba, may mga maliliit din na maiksi. May malalaki na mahaba. So ganun din. Halos parehas lang sila Dito may maliit na sobrang haba din. So ganun yung nilagay nila. Hindi gaya dito, mga kahit mahabang bato, pero yung tangkad niya, halos magkakaparehas lang sila. So yun yung palatandaan. At dito naman mga bok, ayan, itong letter C na to. Yan, yung C na yan. Tapos dinugtong nila sa V. Na kung saan tinutukoy nito ang home
At tinutukoy din nito ang person. Yang V na yan. Na kung saan yung isa din, nandito din, nakadugtong sa person na to. Na may dalawang hole. Ayan, may dalawang butas yung ilong niya. So yan, may dalawang main shaft dito. Yung dalawang malaking bato na nakaharap sa kaliwa at yung isang bato nakaharap sa kanan. Dalawang bato, malalaking bato mga bok, dalawa. Yan yung nakasad sa marka na yan. No, 4R. Ito, malalaking bato din na may mga shaft, mga main shaft nila ito mga bok. Sa gitna ng dalawang bato na to, may home. Naturo ko na to sa inyo mga bok, yung home o yung person. Yung mga bato na nasaksakan ng flag o kaya may mga hole sa taas. Ito yon. Yan yung person. Kasi si Kappa, half person din yan. Half turtle na may tuka na ibon. So, sinasaad din nito mga bok, si Amaterasu. Yung bilog. Ito rin yun, sinasaad ng person na yon. Yang home na sinasabi ng marka na to at yung person ng kanji na ginamit nila dito, ayan mga bok, si Amaterasu. Yang hole na nakikita nyo sa mga tuktok ng bato na given dito sa area na to, yan yung tinatawag nilang person. Ayan, na kung saan naandun ang person sa taas mismo ni Kappa, nakatungtong. Itong flag na to, isasaksak yan doon sa hole na nilagay nila sa tuktok ng bato. Kaya dalawa sila nito. Yung bato na kinaupuan ko kanina na tumama sa 140 degrees ni Turtle at ito naman ang watchtower. Naandun si Amaterasu na kailangan nilang isaksak yung pole para makita nila na itong site na to pag-aari ng Hapon noon. So dalawa yung main shaft nila. Pagdating natin dito sa baba, itong mouth naman mga bok, ayan may mga square ano, ay rectangle pala, ayan o, dalawa. So yan ang laman ng dalawang shaft na yan. Pero sa baba lang ng dalawang main deposit nila, may isa pa malaki. Ayan mga bok, kasya yung isang ano ko no. Kulang pa nga mga bok yung hintuturo ko. Ayan o, sa sobrang laki. Nanliliit itong mga main deposit. Malaki lang ito mga bok. Sa dami ng bilang, siguro angat ito kumpara dito. Pero tandaan nyo mga bok, isa sa main shaft nila may tao. At mas malaki pa. O kaya siguro kasing laki ng tao yon mga bok. Kasi ang nakalagay doon sa isang main shaft natin, napakalaking fire. So ito yung mga main shaft natin mga bok na naglalaman din ng malalaking gemstone. Yan. No? Ang lalaki ng sea. Kaya hindi basta-basta itong site na to. Yung rock natin mga bok, ayan, na nakaharap dito sa kaliwa at nakaharap naman doon sa kanan na may mga gates, mga opening, mga stone, ang load na dala-dala ng mga bato na to. Ganon ang deposito dito. So ito naman, yung person na yan, so dahil sa may target din tayo dito mga bok sa center, ayan naka-X ito. So may opening dito, ayan naka-person yan mga bok. So sa gitna ng person, dito sa baba, ang target na din natin. Ayan. Ayan yung mga bok. So ito yung opening. Ayan. Nabasag na kasi may sumabog yata. So ito yung person natin. Ayan. Method ito ni Satori pag nakakita kayo ng ganyan. Kasi mind reading monkey si Satori. Kaya ito yung mga mga wave ang ginamit nila. Zigzag. Kasi mind reading monkey si Satori. Kaya itong area na to, napakadaming marka na walang laman. Maraming painter na walang pupuntahan. At may mga mukhang hayop dito na walang patutunguhan. Kaya mag-ingat. Meron pa pala dito mga bok.
Ay hindi, maliit pa lang. Maliit lang pala to na siya. Akala ko, yen pa rin. Yin yang. Code ni yin yang, hindi pala. Ito lang yung code ni yin yang. Ayan. So, akala ko, open lang pala ito. Yun, nakasaad kasi nun sa kabila, wala ito sa harapan. Kasi madalas, pag ganitong mga mukha, nandito to sa harapan. So, ito, open yung perimeter dito, hindi naka-close. So, ibig sabihin yan, doon tayo sa kabila, sa likod. Ito yung mga given perimeter niya, mga bukay, ano. Yan. Hindi sinarado yan dahil doon tayo sa likuran. Hindi dito. Close dito. Yun yung open doon sa kabila. Hindi yung nakasaad ng marka na yan. So yun. Itong home na to mga bok may dala-dala ding mga deposito yan ano. Yan yung person. Kaya pag nakakuha kayo sa center ng shaft nyo ng mga V-cut, yan yung ibig sabihin person. Yan ang person na tinutukoy. Yung V, yung mga bilog, si Amaterasu, kaya center shaft yan. Yung element ng bilog, lagi yan mga bok metal. Kahit yung mga itlog, so ganun pa rin yun mga bok, metal pa rin ang element nun. So yan, siyempre naka-fire, nasa center, kaya mga naka-V. Napapansin nyo naman siguro mga bok sa mga decoder dito sa ano, nakakuha ng mga naka-V. So yan yun, person. Yan ang tinutukoy. Kung itong person na to nakuha nyo sa center shaft, so ibig sabihin talagang nasa gitna kayo. Pero kung yung person na yan, dito nyo nakuha sa gilid, ibig sabihin nag-off ng konti ang ano nyo, yung digging nyo. Wala kayo sa center. Pero mahagip nyo pa rin naman mga bok. Since nandito sa kanto nakuha nyo yung person. Kung sakali man mga bok ano, wala namang perpektong tao. Kaya siyempre, minsan, talagang sasablay tayo, lalo na kung yung mga elements na naka-align sa dig spot na ano natin, dahil sumusunod lang tayo sa iba, na pag may mga marka na pumasok sa trigrams, okay na. Hindi mo man lang chinek kung yung mga elements na naka-align dito sa dig spot na to, pasok ba sa elements na kumpas trigrams. Dahil wala namang nagtuturo mga bok ano. So sana itong channel na to makatulong sa exploration yung mga bok, lalo na yung pagtukoy ng mga elements kung nasa tamang alignments ba. Kung wala, ibig sabihin sablay ang ano nyo mga bok, yung digging nyo. So tinuro ko naman sa inyo mga bok yung Divine Beast, lumang trigrams. Bagong trigrams, alam nyo na yan. So palagi nyong tandaan, ang Divine Beast at ang bagong trigrams, isa lang yan. Ang gagamitin nyo pag nasa site na kayo, huwag nyong kalimutan na may lumang trigrams, bukod sa natutunan yung bagong trigrams, at meron pang Divine Beast. Isabay nyo pa mga bok, yung 4 quadrant. No? Dahil pag gumamit sila ng water, karamihan kasi sa inyo, pag nakakita ng hole na nalalagyan ng tubig, water element ang ginagamit nyo. Mali yan mga bok, hindi yan water. Metal ang element niyan. Ito ang water na ginagamit nila mga bok. Yan. Yan ang water. Triangle na baliktad. 4 quadrant ang nagmamayari nito mga bok. Itong water na to. Kung hindi sila gumagamit ng mga linya na paganyan, no? Maiksi, mahaba, tapos yung mga ganyan mga bok, o kaya dalawang linya na kaganyan, tapos may maiksi, mahaba, hindi lang tuloy-tuloy mga bok ha. Poison yun pag nagtuloy-tuloy yung mga linya. Maiksi, mahaba, pag ganyan, maiksi, mahaba. Water yan mga bok. Yan yung ginamit nila, o kaya ito. Yan ang water. Kung hindi man pa ganyan, mga wave, itong triangle, o kaya yung literal na parang water, parang river ba, yung ginawa nila. So yun yung ginagamit nila. Hindi yung bilog na nalagyan ng tubig, hindi water element yan. Metal ang element niyan. Kaya mawawala kayo pag ginamit nyo yung water element. Maliban na lang mga bok, kung yung metal na yan, yung mga nalalagyan ng tubig, maliban na lang kung lumang trigrams ang ginamit niyan. Dahil pasok yan, kahit gamitin yung water element yan, papasok yan sa trigrams. Kasi sa lumang trigrams, ang metal nasa south at southeast.
So pag in-applyan nila ng Izanagi method yan, so magkumpas mag either south or north kayo, may matatamaan kayo kasi lumang trigrams ang ginamit. Kung nagkataon na lumang trigrams. Paano kung bagong trigrams ito ginamit? Magkumpas kayo ng north at south, wala kayong matatamaan nitong mga bok dahil metal ito. Nasa east ang target nito. O kaya nasa west dahil kay Izanagi method yan mga bok. Kaya lagi nyo i-check yung opposite na direction. Kasi baka mamaya in-applyan nila ng Izanagi method dyan. Lagi nyong tandaan mga bok, pag lumang trigrams, papasok sa water element itong metal na ay yung hole na nalalagyan ng tubig. Kasi ang alignment niyan, north-south o kaya northwest at southeast. So yan yung dalawang ano nyon, green degrees at white degrees, papasok yan. Pero kung matao, nasa site nyo, hindi ginamit sa lumang trigrams yan, bagong trigrams ang in-apply, yari kayo. Mapunta kayo dyan sa ibang spot. So yun, balik tayo dito mga bok. Tandaan nyo yung mga given natin dito mga bok ano. So sa home na ginagamit nila may person, dalawa, sa pagitan ng dalawang bato na itong malalaki. Pasok sila sa gitna, ayan sa center. Person yan, center pa rin. Kahit sa hukay nyo na ito magkukuha, center yan. So yung dalawang main shaft mga bok nasa taas. Yung isang deposito nandito sa baba. So lagi nating tandaan yan mga bok kasi parehong nasa opening yan. Mga shaft ito na ginawa na kung saan yung dalawang deposito ng main shaft nandun sa taas nakalagay. Yung isang deposito na nilagay nila dito. Decoy ito mga bok ha, decoy deposit ito. Hindi ito decoy spot, decoy deposit lang ito. So nasa baba. So mapunta naman tayo dito mga bok dito sa July. Ayan, G-U-L. Sobrang laki nito mga bok. Ayan o. Halos tig-isang dangkal ang ano nito. Ang taas. So ito naman mga bok. Yan. Nakasad nito. Ang formation din ito ng mga ito mga bok. Yung palatandaan yan. Ito yung formation ng mga bato. Isa yung malayo, tatlo yung malapit. Ito, tunnel yan mga bok ha. No? So ito ang layout. So bali kumbaga side view ito mga bok. So mula sa topsoil bababa tayo. Tapos pagbaba natin mag-EL. So itong Y naman mga bok, ang ano nito, top view naman ito. So pagkatapos nating magbutas dito, so ito na yung pa-L. Itong linya na to, ito na yon. Mag-Y naman tayo. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, may isa ditong pan mga bok. Ayan. Isa sa mga pan na to na opening na kayang i-access itong dalawang deposito na nandito sa dalawang primary rock na malalaking bato ano. Ayan o, nakadugtong lahat sila. Isa lang na kayang i-access. So mula dito pababa, tapos mag-EL tayo, tapos dito na wagwaway. Kukuhanin natin yung isang deposito, babalik tayo, iahon yung deposito. Tapos dito na naman dahil may drift marker o pointer na naman silang nilagay, papunta naman doon sa isang deposito. So yan mga bok. Isa sa tinatawag niyang home mga bok. O kaya isa sa mga palatandaan dito ang kayang i-access ang dalawang deposito na yan. Ito mga bok, no? Na-access niya yung dalawa. Silang tatlo nasa loob lang ng iisang mouth. Kaya itong shaft na to, kaya niyang i-access itong dalawa. Baliit dito tignan. Ay ito pala mga linya pala dito mga buke oh, dalawa. Dito din sa kabila dalawa. May mga wood, metal. Yan, laging kasabay nito mga bok ang metal. Hindi element mga bok. Metal lang, Imperial Regalia Code ng metal. Dalawang wood, may dalawang wood, metal. So, mga palatandaan ito mga bok. Meron pang isa. 5 sila. Sa taas, may dalawa. May dalawa din sa taas. May isa sa baba. Isa sa baba.
So ito, may dalawa. May mga decoy kasi ito, no, mga giveaway. Yan yung mga decoy. Decoy deposit, hindi decoy spot. So yon, ito naman mga bokayan. Ang palatandaan ng ano na to, ng kung saan man nakalagay ang tunnel na yan, may wall na maiksi at may wall na mahaba. So, yung isa naman, may wall na mahaba at wall din na mahaba. Pantay lang. Na andun yung tunnel natin na naka-L. Pagdating natin sa ilalim, magwa-Y. No? Ito yung open shaft. So, malamang sa malamang, pag dumaan tayo dito sa tunnel, madadaanan natin tong open shaft. Kung hindi man open ito, kung sarado man ito, malambot lang ito mga bok. Nung ka dito sa ano, sa direct shaft, maiksi lang. Pero mas mahirap daanan ito. So makikita nyo mamaya mga bok, ang mga palatandaan na yan kung paano hanapin yan. At sa mga ka-teach naman natin na nagpapadikod ano, so hindi naman ako 100% sure na yun na nga yung mga tinuturo ko. So just in case mga bok na darating ang panahon na papayagan na ako ng mentor ko na lumabas o kaya magliwaliw. So kayong mga nagpapadikod sa akin, bibigyan ko kayo ng priority na pupuntahan ang area nyo. Once na mapunta ako dyan sa lugar nyo. So yun lang mga bok. Hindi ako aalis kung wala tayong makuha. So, yan yung ano nun mga bok. Basta pag pwede na, pupuntahan ko yung mga area nyo. Para kahit papaano mga bok, makita ko yung buong area no. Kasi mas preferred ko talaga mga bok pag ganito, actual. Kasi medyo hirap ako sa ano, mga picture-picture na yan. Lalo na pagka may mga bagay akong hinahanap na hindi ko mahanap. So yan, talagang ano dito mga bok. So dito sa area na to, may mga gabuhok na marka na hindi ko napapansin. Kaya nagkukulang yung mga decoding ko doon dahil sa mga marka na hindi ko nakikita. Gabuhok lang mga bok. Yun, mas preferred ko talaga mga bok ang actual kasi kung ano man ang hahanapin ko, mas madali ko lang mahanap. Gawa ng hindi kong iikutin yung area. Kung saan banda nakalagay, kung ano yung talagang ibig sabihin. Dahil hindi porkit isang marka lang yan mga bok, isa lang ang ibig sabihin. No? Napakaraming ibig sabihin yan mga bok, lalo na sa mga ganito. Hindi porkit isa lang yung marka na yan, iisa lang din ang meaning. Tinanggal ko lang yung ibang mga meaning mga bok dahil hindi naman kailangan dito sa code na to. So yung ibang code dito, dalawa ang meaning na kinakarga ko kasi dalawa naman talaga ang ibig sabihin yan. So yung ibang code dito hindi ko na kinakarga, tinanggal ko na. So nandito ang John 25, nandun yung 11 mga bok. Ayan o. 2511. Pansin nyo ba ito mga bok? Ayan o. No? Ito yung shaft. Sa gitna ng shaft may small deposit. Ayan. Sa baba ng shaft, ito yung big deposit. Ayan mga bok ano. Dahil ito yung mga rock sa baba ng mga primary marker nila, nandun yan. Ang deposito. So June 25.1, ito naman. Ito yung sa ka-TH natin mga bok. So hindi ako sigurado kung ganito ba yung pagkasulat, pero parang ganito yung pagkasulat, malaking G, tapos small letters na to. Tapos may dash 9, tapos dash uli, mahabang dash 1934. Parang ganito yung pagkasulat, June 9, 1934. So yun naman 2511. So ito naman mga bok, ang basic decoding naman dito. Ito yung direct, ito naman yung tunnel. Tapos ito yung shaft ano. Taas at baba ang pan. So yun, sa direct mga bok, tingnan nyo. Ngayon ko lang din to napansin mga bok nung ginuhiton ko na. So yung sa direct mga bok, ayan meron pa.
Ito magtutuloy-tuloy pa sa baba. Tapos ito yung sa tunnel natin kahaba mga bok ano. Ayan o. Ang dadaanin natin. Yan. Yung mga linya na yan na nakadugtong dito mga bok. Sa linya na to, ibig sabihin ito yung water traps. Hindi pa nakalagay dito yung bomb traps mga bok. Ang water traps pa lang. So mula dito sa topsoil kung bababa tayo, nandito na yung water traps sa bandang kalagitnaan. So hindi natin to maiiwasan mga bok. Talagang matitrigger natin ito. Ito naman yung sunken layer mga bok. Nandito yung deposito natin dahil nakatunnel ito. Yan. Tapos, pag na-trigger na natin to, isipin lang natin na normal lang sa isang shaft na magkaroon ng tubig ano. So kukuha lang tayo ng pump para mailabas yung tubig. So ayan, magtutuloy-tuloy tayo dito. Nandito yung isa sa kalagitnaan. Itutuloy-tuloy natin yan. Pagdating natin sa bandang baba, matitrigger na naman natin tong isang water trap. So yun, yung tubig na natitrigger natin dito sa baba ay sa taas, madadagdag yan dito. So bababa tayo ng pababa, yung tubig bababa at bababa din yan. Kahit may pump ka, mapupuno pa rin yung itong flooring na to. Hindi natin maiiwasan yan. So habang pababa tayo ng pababa, yung tubig na na-trigger natin doon sa taas, bababa din yan, syempre. Hindi naman aakyat yan, no? So yun, pagdating natin dito sa deposito, babakbakin natin yan dahil nakabalot ng semento. Tapos yung chamber, binalot pa rin ng isa pang semento. Kaya hindi malalaglag basta-basta yan. Ngayon, once na nakuha na natin yung ganyan, nakabox, napaikutan na natin yan, lumabas na to. So tuwang-tuwa na tayo dahil yun na nga, kita na. So dahil sa sobrang kasiyahan na naabot na natin, so babakbakin pa rin natin, no? Talagang ilalabas natin itong kahon na to, nakabox na tong semento. Ngayon, dahil sa kinapos tayo ng oras, dahil nga sa sobrang tigas ng mga semento na nilagay nila dito, so iiwanan muna natin. Ang hindi natin namalayan, pagbalik natin kinabukasan, ang makikita na lang natin ang yung hole na lang. Wala na yung cemented box dahil bumaba na dito. Yan yung mga water trap ang nagpapalambot dito sa sunken layer. Hindi nyo pa rin mapipigilang magsasank yan. Dahil yung tubig na na-trigger natin dito, talagang bababa at papasok yan dito sa sunken layer. Kaya lalambot yan at uunti-unting bababa yan. Pag hindi nyo naagapan, hindi nyo talaga maiangat yan. Dahil sa sobrang laki at sa sobrang bigat din yan. Kung wala kayong ideya kung paano nyo maiangat, so hanggang tingin na lang kayo niyan mga bok. Nakatungtong kayo dito mismo. Makikita nyo yung deposito unti-unting bumababa. So yan yung mga water trap na nasa direct shaft. Kaya mahalagang hanapin natin yung pan. Maliban sa bomb traps na nilagay nila, hindi mo to matatakasan. Makaligtas ka man sa bomb, ito wala kang ligtas. Dahil matitrigger at matitrigger natin yan. So nasa taas at baba ng pan. Ano? Yung pond na yan mga bok, may maiksing wall at mahabang slope ng bato. May mahabang wall din at mahabang slope. So pantay lang yung slope ng bato at yung wall na ginawa. Sa pagitan ang pond. Yan. Sa pagitan ng dalawang bato na yan na may maiksing wall at mahabang slope. Mahabang wall at mahabang slope. Sa pagitan ng dalawang bato na yan, ang pan na matatagpuan sa 2511. So itong to, ang bilang ng bagay. Ito, ang position kung nasaan. Itong number na to mga bok, gagamitin natin to sa compass orientation. Kailangan nating hanapin dahil kailangan nating tuntunin ang tamang pan. So may dalawang pares ng bato ang pond natin. So yung unang pares ng bato na hanapin natin yung pinakagitna. Ayan mga bok, na may laman din o yung may opening din. Nasa kanya yung opening ng pinakagitnang pond.
So mula dito, aakyat tayo sa taas ng bato at doon tayo gagamit ng kompas. 1, 1, water, water. Sa bagong trigrams. Pero sa lumang trigrams mga bok, metal, metal. Water, water, bagong trigrams, metal, metal, lumang trigrams. So, sa lumang trigrams naman mga bok, either south or southeast. So, yan yung dalawang compass orientation ng metal. Magkukumpas tayo dito ng north o kaya magkukumpas tayo dito ng northwest. Ngayon, pag wala, so babalik ta rin natin dahil in-apply nila niyan ang Izanagi method. So, magkukumpas naman tayo pa south o kaya southeast. Mula sa tuktok ng bato na to mga bok. Doon natin makikita yung pan na tinutukoy nito na tabi. Sa pagitan pala. Nasa pagitan ng dalawang bato. Yan, dalawang bato na nasa gitna. So yung isang paris ng bato, nasa slope yan mga bok. Nasa baba, nasa slope. So yung isang paris ng bato, tingnan nyo mga bok, nasa taas mababa. Hindi yan mga bok. No, hindi nagkamali ang Hapon yan sa pagmarka. Yan Yan. Yung sinasabi niyang nasa gitna, nasa taas. At yung sinasabi niyang nasa slope ng terrain, nasa baba. Kaya mahalagang bantayan nyo mga bok, yung pagkakasulat ng mga marka. Ayan, katulad niyan Dahil may mga kahulugan yan mga bok, hindi yan sinulat ng mali-mali. Dahil talagang sinadya nila yan. 1-1. So ngayon, ang mga palatandaan naman natin mga bok, ito naman sa lumang trigrams, itong code 2 na to, earth element mga bok So sa lumang trigrams naman, metal ito. So ito, sa bagong trigrams, sinter. Pag lumang trigrams ang gagamitin natin, 2 to 5, wood element pa rin mga bok. So ito naman, water at water sa bagong trigrams. Metal, metal sa lumang trigrams. So yon, mula dito sa bato na to, magkukumpas lang tayo ng north. Kasi ito yung compass orientation na susundan natin. Ito yung given. Ngayon, pag may nakuha na tayo sa north, balik tayong south. Ito naman, lumang trigrams ang gagamitin natin mga bok, metal. So yon, mula dito, kailangan nating mahanap sa north at south ang direksyon ng dalawang pan mula dito sa gitna ng bato, dito sa tuktok. Kasi doon tayo sa tuktok nito. Dahil hindi natin makikita kung dito tayo sa baba, kailangan nating umakyat. So yan yung mga palatandaan mga bok So ito, i-apply na lang natin yung center. Pero pwede na nating tanggalin yung center nito mga bok kasi meron na dito. May center na. Dalawang bato, center. So sa etong pan na to, nasa dalawang bato na nasa gitna. So lahat ng nasa gitna, yung isa nasa slope ng terrain. O mga mountain slope na sa gitna. Yun ang palatandaan. So dito, ayan mga bok. Para makita natin kung nasan yung mga pan mga bok. So punta tayo, balik tayo dito sa primary marker. Isang maiksi na wall at mahabang slope ng bato. So yung slope ng bato niyan mga bok dito, nakaganito mga bok ayan no. Mula dito taas talagang sinagad hanggang doon sa lupa. Kaya mahaba. Ganito ang ginawa nila. Kaya mga mahaba ito. So yung maiksing wall, doon tayo tatayo. Sa person mga bok. Doon natin makikita yung pand na yan na nasa taas at nasa baba. Tutungtong tayo sa taas mga bok. Muna, no? Para makita natin kung alin dyan sa mga bato na yan ang nasa gitna. Ayan. Kailangan nating tumungtong dito para mag-label tayo sa base ng primary marker nila na nasa taas. Doon natin makikita ang pinaka-center na bato. Yan mga bok, no, na may opening din, na may mga chamber din. So mula doon sa gitna ng bato, doon tayo magkukumpas once na makita na natin ito. Dahil may katabi itong dalawang bato, itong pan na to na sinasaad nito ng marka na to, no. Damin to.
Daming to, pero hindi naman to yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puro to yung sinabi ko. 8 pala yan. So yun, totontong lang tayo sa bato para makita natin yung pan na nasa taas at baba. At para matukoy natin kung alin sa mga pan na to ang literal na nasa gitna. Yung 5 na yan mga bok. So mula dyan, sa bato na yan, doon tayo tutungtong at doon tayo magkukumpas ng north at south. Luma at bagong trigrams ang i-apply natin dito mga bok. Huwag niyong kalimutan yan. So dito naman sa isasabay ko to mga bok kasi halos parehas lang sa area na to kasi. So ito naman, kung hindi to kanto-kanto, walang kanto-kanto ito, parang naka-curve lang ito. So ibig sabihin yan, ang palatandaan ng primary marker natin doon, may maiksing wall, tapos mahaba yung nakaslope. So ito naman yung slope. Yung sloping naman yan mga bok, kahit parang ganito nasa gitna, tapos may tira dito no. May tira ditong konti mula lupa papunta doon sa ginawa nilang slope na cut. O kaya kahit doon sa doon sa dulo, kinat nila yung paganyan, naka-slope, may gap pa rin dito. Na yung palatandaan nito mga bok, yung nasa baba, yung may tao din, kagaya ng sa site na to mga bok. So ito naman may isang bato sa gitna. So ito naman, understood na yan mga bok, compass orientation ito. Para matukoy natin yung gitna na tinutukoy nito, na sinasaad ng marka na to, na gitna, babalik tayo doon sa area kung saan man yung bato na may mukhang tao. Dahil yung bato na yon, kailangan nating tumungtong doon sa taas ng bato na yon para makita natin yung pan na tinutukoy niya na nasa gitna. So mula naman sa isang bato at papunta doon sa gitnang pan, may sukat na either 9 feet or 9 yards ba kaya So isang bato bawat pan, ito. Isang bato bawat pan na may distance na 9 feet. So yon, ang mula doon sa pinakagitna, kailangan nating tumungtong naman doon sa bato. Yung isang bato na nasa gitna, yung pinaka-center talaga, doon tayo tutungtong at magkukumpas tayo ng code 3. East. Luma at bagong trigrams yan mga bok, east. So ngayon, pag nakuha na natin ito, magkukumpas naman tayo dito ng code 4. Ano ba tong 4 na to? Sa lumang trigrams, northeast dito mga bok. Sa bagong trigrams, southeast. Wood. At sa lumang trigrams, wood pa din. Big wood. So yun yung palatandaan bok. May big wood, may small wood. Kagaya ng sa site na to mga bok, may big wood. Yung mangga, katabi din doon, small wood. Ayun, yung mga palatandaan. Kung wala mang wood doon, so itong wood na to, yan, yung mga bato na tinapyas o hinati o may dipikas ba, o kaya pag ganito. So yan yung mga wood element, hindi literal na wood. Kung walang actual wood na nakalagay doon. Pero parang may wood sa area na yan. So ito sa lumang trigrams, south. Sa bagong trigrams, north. Sa lumang trigrams, center ito mga bok. Sa bagong trigrams, south. So ito north, south. Ito center at south. South sa bagong trigram, center sa lumang trigrams. Kaya naging center ito. Ang pan na to, pinaka-center. Kaya kailangan nating tumungtong dito para malaman natin kung nasaan yung center. Sa nag-iisang bato, dahil baka mamaya malamang isang area lang ang may lumundo. Isang bato lang ang may lumundo. Yung isa naman umumbok. Binaliktad. So instead na dalawang pan ang hahanapin natin, yung isa may lumundo o kaya naman yung bato na may katabing umumbok.
Yung mga mound, mga bok, yung mga parang nuno sa punso, ay bahay ba sa nuno. Yung mga nakaumbok, yan yung hanapin natin dahil yon ang target natin. Hindi yung nuno sa punso, mga bok. No, sinadya nila yan. In case, sa ano na to, sa bato na to, isang pand lang ang mahanap ng cottage natin, ano. So yon, yung isang pand na yon, nasa baba ng terrain. Pag tumungtong tayo dito, dapat yung pad na to nasa baba sa kaliwang bahagi. Pag dito naman sa kanan, sa itaas na bahagi. So confirmation yan, bok. Pag tumungtong ka dito sa nag-iisang bato na nasa pinakagitna, dapat yung pan na tinutukoy nito na nasa taas na bahagi, dito sa kanan at sa babang bahagi, dito sa kaliwa, natatama din dito. Mga confirmation yan. Metal at water. Center, tapos fire. Yan yung palatandaan, bok, ha. Tapos wood at fire. Wood sa bagong trigrams, fire naman ito sa lumang trigrams. So, small wood sa bagong trigrams, big wood naman ito sa lumang trigrams. Metal, water. Palatandaan natin, bok. So, yung water na yan, parehas lang yan. Kaya i-check mo yung tuktok ng bato, yung pinakagitnang bato, yung nag-iisang bato kung ganito ba. Yan, nakatriangle yung pinakatuktok. Kung tatayo ka dito sa gitna at harap ka doon, water element yan. Mula naman dito sa gitna, kung harap ka doon, fire element yan. Baliktaran yan. So dito naman, fire sa center. So nasa gitna ang water at fire, baliktaran yan. So dito naman, fire sa center. So may hanapin ka pang fire dito sa east o kaya naman wood. Big wood sa bagong trigrams, small wood naman ito sa bagong trigrams. Sa lumang trigrams, big wood. Ito big wood. So ito big fire. So yan yung mga palatandaan, bok, ng pinagmarkahan nila. Water at fire. Metal, water. Fire pa rin yan sa bagong trigrams, ano. So yan ang mga palatandaan, bok. So mula dito sa tuktok ng bato, malamang makakakita ka nito. Baka ito yung center. Na mula sa pond na to, 9 feet ang distance. O kaya 9 yards. Kasi baka mamaya yung isa niyan, mound lang ang nilagay. Hindi yung lumundo na bahagi. Ito yung sukat na nasa gitna pa din. Lahat nasa gitna yan, bok. Yung isa sa flat, yung isa nasa slope. Puro gitna. Kaya kailangan mong tumungtong dito para mahanap mo yung gitna ng slope at sa gitna ng patag. Kung alin sa mga bato na yun ang napagitnaan o nasa gitna. Doon ka gumamit ng kompas. Sa east, okay, ito naman, southeast at northeast. Nandun ang pond. Ang palatandaan ng main deposit, yung bato na tinapyas yung ganito, no, may tapyas pero walang mga kanto. Ito parang ganito, bok, naka-curve yan, no. Parang naka-curve lang yung dito. Basta may gap dito sa baba mula sa lupa papunta dun sa slope na ginawa nila ng bato, may gap yan. Kahit pa sinagad nila yan doon papunta dito, basta may gap yung dalawang bato. Hanapin mo yun, bok, yung bato na parang pagong. Dahil sikapa yan. Maaring isang buong bato o kaya maaring dalawang bato na magkasunod na parang pagong tignan. Yan yung primary marker nila. Pangalawa, yung isang bato na may mukhang tao. Kung hindi man mukhang tao, may kanji ng person. O kaya, yung 5 dot na sumisimbolo ng flag ng Hapon, person din yan. Yung nasa gitna, si Amaterasu yan. O kaya yung letter H na nakahiga malaki. Yan yung hanapin mo sa area mo, bok. So, ito yon. Ayan. I-demo ko sa'yo, bok. Kasi halos parehas lang yung ano nito. Ay, ito pa pala, yo. Ito yung mga bok. Itong mga nakasingkin deposit pala to. Para sa mga baguhan pa lang dito sa channel ko. Ayan, napakalaking letter A, ano.
Tapos ito, E naman. AI ang nakasulat dito. Pero nagtutuloy-tuloy ito pababa. So, ito yung nakasadang water trap natin mga bok. Mula dun sa ano, mula dito sa topsoil, pagbaba natin, matitrigger natin tong isang water trap na nilagay nila sa kalagitnaan. Bababa pa tayo uli. So, yung na-trigger natin, bababa din yan dahil sa gravity. So, sunod talaga sa atin yan. Hindi yan hihiwalay. So, pagdating natin dito, ayan, matitrigger na naman natin to yung isang water traps. Sa pinakababa mo na, last na ito. Nandito yung deposito natin. Yan. Once na marating na natin to, yung tubig na yan at yung tubig doon, maiipon yan dito. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang supply ng tubig nito. So, basta water trap yan. Once na abot na natin yung deposito, siyempre babakbakin natin yan hanggang sa magkaroon ng daan itong tubig na to na bababa dito sa sunken layer. Yan, pag lumambot ito at hindi na makayanan itong bigat ng deposito, unting bababa yan kahit nandito pa tayo na nagbabakbak. Unti-unti na yung bababa at wala tayong magagawa niyan. Hanggang tingin na lang tayo niyan mga bok. Lalo na pag wala kayong maisip na paraan kung paano nyo tatalian yan. No? Kasi yung na-open nyo dito pa lang sa taas. Yung sa kapal ng box, kalahati pa lang yung nailabas nyo. So paano nyo tatatalian yan? Kailangan yung butasan yan dito sa taas, ano, lalagyan ng anchor para doon yun maglalak yung anchor. So ito yung mangyayari sa atin mga bok pag ida-direct natin. Yan, itong sunken deposit napakalaki mga bok. Pero napakalaki din naman ang sunken layer. Kaya pag naglumambot na to, dahil na-trigger natin yung dalawang water traps na nilagay nila, mawawala ito. Kahit na andyan pa tayo at kasalukuyang nagbabakbak ng semento dahil sa sobrang tigas, talagang bababa ito. Dahil lumambot na yung layer na nilagay nila dahil hindi na nakayanan ang bigat nitong deposito na to na pinapo nila sa sunken layer. So yan yung nakasa doon sa John 25:11 mga bok, no. Yan yung water traps mula doon sa ano mula dito sa taas ng sa ground, pagbaba natin sa kalagitnaan ng shaft, matitrigger natin yan. Ito matitrigger din natin. Kaya yon, lahat ng pagod natin mga bok, sayang, no? Ang oras natin, pawis, pagod, mawawala lahat, masasayang lahat dahil bababa na yung deposito. Kahit sa kasalukuyan pa man kayong nagbabakbak dyan sa spot na yan, wala kayong magagawa kung hindi nyo magagawa ng paraan kung paano nyo aangklahan yung chamber na yan. So ito naman mga bok yung July, ipupus ko lang muna. So ito yung July mga bok, no? Maiksing wall, mataas na wall, yan, G. So ito naman, sobrang likot. Ayan mga bok, dito, yan. So ito yung U, yan, dalawang wall na flat. Dito lang ako sa medyo malayo. So ayan naman mga bok ang L. Yan, ang L. Kapayan mga bok, parang pagong ito. Sa malapitan. Ayan o. No? Ito yung ulo, yan yung katawan niya. So ito naman yung Y mga bok. Ayan. Triangle na mga bok, ano. Yan, ang Y. So saan yung Y na yan? Kung saan man yan nakaharap mga bok. Wala dito sa baba. Kung saan yan nakaharap kasi mataas yung bato na yan. So nakaharap yan doon mga bok. Nandun kay Kapa. Yan. Nakatutok yan doon. Pero kung kukumpasan natin, nandun, tatama sa baba ng ano na yan, mangga. Yung malaking kahoy na yan. Yan yung mangga. So ito yung sinasabi ng July. No? Siya ang may dala sa tunnel, dalawang tunnel at yung LY na tunnel. Siya, itong bato na to ang may dala-dala. Kaya tutungtong tayo dyan sa tuktok na yan at dyan tayo gagamit ng compass north-south. At palatandaan mga bok, ayan,
patay na yung bayabas ngayon mga bok dahil sa sobrang ano na, sobrang taas na ng init. So nung nakaraan may ano pa yan. Yan oh, may dahon pa yan nung nakaraan, ngayon patay na naman uli. Kasi laki lang yan ang hintuturo ko mga, ay hinlalaki. Yung bayabas na yan, patay na naman ngayon. So hindi ko alam, mabubuhay na naman ito uli pag tag-ulan na. Small wood mga bok. No? So yung fire na yan, yan. Kung tutuntong ka dyan sa taas mga bok, yan, at harap ka doon, so magiging water element yan. Kung tutungtong ka naman dyan sa ano na yan at harap ka dito, magiging fire yan mga bok kasi ito yung tawag nito, ito yung matulis na bahagi. Tatakpan ko lang yung cellphone ko mga bok, grabe, sobrang init. So yan yung nakasaad ng ano mga bok, yung July. At sa di kalayuan, nandun yung pond sa likod. At itong pond na nga pala na to mga bok. So didiretsahin ko naman na to dito para hindi na ko pa balik-balik. So itong pond na to ang may access sa isang ano lang to. Saan na ba yun? Ay, ito pala. Yung pond na yan mga bok, yung mga partially open shaft, ang may access sa isang ano lang, isang deposito. Pansin nyo ba yan mga bok kung ano itsura? Naturo ko na sa inyo mga bok kung anong element ang gumagamit niyan. Wood, hindi ba? Laging kasabay ng wood element ang metal. So nandun yung metal mga bok. Yung bato na yan. Yung kasi dalawang fire yun mga bok. Maliit at malaki. So itong pan na to, ang na-access lang yung upuan. Yan, may direct access yan mga bok kasi wood element ang gumagamit ng ano na yung mga bok, ng polygons na yan nandito. So ibig sabihin isang ano lang to, paelang ito mga bok yan pag ganyan L. So yung Y na tinutukoy niya nandun sa south. Yan yun. Ang dalawang may access sa deposito. Mga bok. So ayan mga bok, nandito yung tao ano, ayan. Kung mapapansin lang, grabe sobrang init na mga bok. Asa na ba yun? Parang against the light. Yan pala, yan yung mukhang tao mga bok ano. Yan yung mata niya sa gitna ng screen natin, tapos yung ilong, tapos ito yung bibig. So mula dito tayo tutungtong, ayan, sa pinakatuktok. Dahil dito natin makikita yung pan na tinutukoy niya na nasa taas at baba. Sa ano din, yung sun no, katabi ng yes. Yung pan na nasa kanang bahagi, nasa kalagitnaan ng mountain slope o sa slope terrain. So ito na yung slope mga baka ano. Ito yung border. So ito yung flat na area. So ito pababa na, umpisa na ng pababa. So sabi nun, bandang kanan, mula doon sa pinagmarkahan, nandun yung isang pond. Andyan mga bok, sa tawag nito, mangga, big wood. Ano mga bok, natandaan nyo pa ba yung given? May small wood at may big wood. So nandun yung small wood na bayabas na patay na, at nandun din ang fire at water. No, 1-1. Pag binaliktad mo, magiging water. Pag binaliktad mo, magiging fire. At dito naman mga bok, ayan, talagang literal, may wood dito, big wood, at may small wood. Yang bato na yan mga bok, nataon lang ba kaya na may tumubong maliit na kahoy dyan? Ayan o, hindi lang masyadong kita mga bok ano. Hindi nga kita, nanginginig pa kamay ko. Sobrang init kasi, yan. Naandyan sa bato na yan may tumubong kahoy. So ganito lang yun din yung gagawin mo bok. Dahil nakasaad naman doon, mula dito sa kalagitnaan ng bato na may mukhang tao. Tutungtong ka lang at mahanap mo yung pinakagitnang bato katulad nito. Ayan, yung pinakagitna na nag-iisang bato sa gitna ng field na yon. So mula dito mo hanapin ang ano, yung tinutukoy niyang sa bandang kanan na nasa taas at sa bandang kaliwa naman nasa baba. So pag na-confirm mo na yon, pag nahanap mo na yon, kung hindi man pond,
Yung mga mound, kung may makita kang mga mound na may katabing bato, mga 9 feet ang distance. So parang ganito mga bok, parang 9 feet din ang distance. Balik ka doon sa pinakagitnang bato at doon mo kumpasan para makuha mo kung tama ba yung mga nakikita mong palatandaan mula dito sa may person. Ayan, kasi may Buddha deposit din yan, bok. So, tutungtong ka lang doon sa bato na yon para makita mo yung tinutukoy niyang pond o kaya yung mga mound na may katabing isang bato na mga naka ano yan, bok, tawag nito. Parang nakaslope din yata yan. Tama ba? Sa ano yan? Sa Mariano Bilis. Sa kalagitnaan ng shaft. Nandun yung sunken deposit na sa bato na may tao at nikapa. At sa pagitan naman ng bato na may tao at nikapa, naandun ang pond. Ang tunnel na may pond na nasa kalagitnaan ay nasa bandang kanan sa taas at bandang kaliwa naman sa baba. So yun, bok. At nabigay ko na yung mga palatandaan nun, yung sa may mga bato na nandun yung pond, kung hindi pond yung mga mound. So yan, water at fire na may small wood. So yun naman, meron din wood, big wood at small wood, nandun din ang fire. So yun, sana nabigyan ko kayo ng konting kaliwanagan dito mga bok. Sana naguluhan kayo sa mga pinagtuturo ko. Sa mga nakapagsulat na ng mga code, sana makatulong na to sa inyo mga bok. So yung hindi ko pa alam kung alin pa ba dito mga bok yung tawag nito, yung mga basic decoding. So dahil sa pinagkatiwalaan ako ng mga mentor ko mga bok, dahil talagang itong mga code na binahagi ko sa inyo mga bok, highly confidential ito. So actually ano naman talaga mga bok, lahat naman ng pati ang method dito mga bok, highly confidential yan. Dapat, no? Pero binahagi ko sa inyo. Dahil nagkasundo naman kami ng mentor ko. Kaya mapapansin nyo mga bok, sa lahat ng gumagawa ng channel dito sa YouTube ng treasure hunting, kahit punta kayo sa Facebook mga bok, iba ang decoding ko. Iba ang pamamaraan ng channel na to. Kahit saan kayo magpunta mga bok. Kahit punta kayo sa TikTok. Meron yata sa TikTok mga bok So meron din naman sa Facebook. May mga ka-TH din tayo na magagaling din mga bok. Hindi lahat, hindi lahat. So may mga ka-TH tayo dyan na talagang gumagamit sila ng scan at alam nila ang paraan, alam nila ang mga code kung saan hanapin. Pasensya na kayo mga bok, nakalimutan ko yung pangalan ng page niya. Napakagaling niya mag-decode mga bok at gumagamit din siya ng scanner. Yon ang mga legit na mga bok, dahil alam niya kung ano ang mga nakasulat na code, alam niya kung saan hanapin. Pag yan ang makuha nyong mga nag-i-scan sa area nyo, 100% yan mga bok. Legit yan. At yung ini-scan yan, yung talagang dig spot. Yung tamang dig spot, hindi yung mga decoy. Nakalimutan ko kasi yung nun mga bok. Kaya yun, talagang kakaiba dahil highly confidential ito. Itong mga code na binahagi ko sa inyo, yung mga method na yan mga bok, walang nag-open dito sa YouTube ng mga kapa-kapa na yan, ng mga yin-yang, ng mga Izanagi, Isatori. So dito lang yan sa channel ko mga bok, dahil yan sa mga mentor ko So napakalaking utang na loob ko sa kanila yan. So sa dami ng mga deposito dito mga bok, talagang hindi ko pwedeng galawin yan. Dahil may mga bagay akong sinumpaan na hindi ko pwedeng baliin mga bok So yan, wala namang perpektong tao. Minsan talaga may mga bagay ka, may mga pangako ka na nababali. Pero ito hindi pwede mga bok. Kaya sa mga ka-TH natin na nagpapadecode antay-antayin nyo lang mga bok, dahil pupunta ako sa area nyo once na pumayag na yung mga mentor ko. Ipa-priority natin yung mga site nyo. Dahil talagang hindi ko sure na 100% yung mga spot na tinuro ko sa inyo, yun na yun. Kaya antay-antayin nyo lang mga bok.
darating ako dyan sa ano nyo. So, i-announce ko naman yan mga bok pag pwede na ako maglakwatsa. So, i-announce ko naman yun mga bok. Pero syempre, kahit maaga man ang pagpayag ng mga mentor ko, hindi ko pa rin yun magagawa mga bok ano. Gawa ng, syempre, kailangan natin ng financial. So, aantayin ko muna. So, alam nyo na kung ano yung aantayin ko para magkaroon ako ng financial para makapaggala-gala ako dyan sa area nyo. So, yun. Sana may natutunan kayo ditong konti kahit magulo ako nagturo mga bok ano, sa sobrang init. Grabe. Ayan yung big wood natin mga bok. Tapos yan small wood. Sana kita lang ano. Nataon lang ba kaya yan mga bok? Nataon lang ba kaya yan o sinadya yan? No? Na may palatandaan tayong small wood at may big wood. May fire din yan. Ito naman, nandito ang code ng fire. Pag dito ka nakatayo sa tuktok at nakaharap ka dito. Pag tumalikod ka naman, pag nakaharap ka naman sa likuran, water element yan. Na may small wood. May bayabas. No? Kasing laki lang nito. Patay na naman ngayon. So sa pag umulan na naman yan, mabubuhay na naman uli. Yung pan na nandun, siguro nasa mga 9 feet din ang distansya mula dito sa bato na to na nasa north. At mula naman dyan na papunta dito, south naman ito. Sa gitna ng bato na yan mga bok at itong kahoy sa baba, nandyan yung pan na siyang may access sa dalawang deposito. Yun ang nakasaad dito. Ano mga bok? Dalawa ang deposito na kaya niyang i-access ng shaft na yan. So sa ano na yon, yung sa John 9:1934, yung 9 nga pala bok at yung 4, meron silang pagkakaparehas ng meaning, ang place of death o kaya death. So yan yung kaparehas sila ng meaning ng 9. So hindi ko alam kung talagang ritual spot nila yung nasa center kasi nga place of death yung ano, yung 9 at yung 4. So maaari ding burial spot kung ano man yung binurial dyan, kung ano man yung binaon. So yan, nandun yung agony, death, place of death, yung 9 at 4. So yan yung kahulugan ng mga numero na yan na magkapareha. So yan, nakalimutan ko kasing sabihin kanina. Napakahaba na ng oras ko mga bok. Grabe. Hanggang dito na lang muna. Sobrang init. Kapagod. At muli, ito si Nudge na mag-iwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.